Atin munang alamin ang top 20 voting centers na may pinakamaraming botante sa bansa. Si Troy Gomez magbabalita on the spot. Troy, magandang umaga. MJ at Mar Masududea, magandang umaga sa inyong tatlo dyan sa studio. Live po ako ngayon mula dito sa Commonwealth Elementary School, dito sa Commonwealth, Quezon City. At yan nga, no, gaya na sabi mo, MJ, naglabas nga ng listahan ang Commission on Elections ng top 20 na mga voting precincts, mga paaralan na may pinakamaraming botante dito sa Pilipinas. Ayon sa Commission on Elections, ang pagkakaroon ng malaking konsentrasyon ng botante sa mga nabanggit na lugar ay nangangahulugan ng mas pinaigting na pagbabantay sa ngayong araw ng halalan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga boboto. Nanguna sa listahan ang Nagpayong Elementary School sa Pasig City na may kabuang 47,249 na botante. Sinundan ng Rosario Almario Elementary School sa Maynila na may 46,179 at Bagong Silang Elementary School sa Caloocan City na may 39,765. Sa pagpapatuloy ng ating listahan, andyan ang Commonwealth Elementary School dito sa Quezon City na may 39,120. Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila, Telement Elementary School sa Taguig City, Santa Cruz Elementary School sa Antipolo City, Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, Bagumbong Elementary School sa Caloocan City, CAA Elementary School sa Las Piñas City, Malanday Elementary School sa Marikina City, Epifanio de los Santos Elementary School ng Maynila, Taguig National High School sa Taguig City, Rizal Elementary School sa Taguig, Nagkaisang Nayong Elementary School sa Quezon City, Rosa Susano Elementary School dito pa rin sa Quezon City, Alabang Elementary School sa Muntinlupa, Guadalupe Elementary School ng Cebu City, Fernando Maria Guerrero Elementary School ng Maynila, Timoteo Paez Integrated School ng Maynila. Kaugnay nito mga kapartner, hinihikayat ng Commission on Elections ang mga botante sa mga lugar na ito na dumating na maaga at sundin ang mga patakaran sa pagboto upang maging maayos at mapayapa ang halalan. Kaugnay yan mga kapartner, no? At this point in time ay kasama po natin ang principal ng Commonwealth Elementary School. Walang iba po kundi si Sir Alan Saure. Sir Alan, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Troy. Good morning, Troy. Sir Allen, yung school po natin dito, no, sa Commonwealth Elementary School, kabilang po ito sa top 20. Kung di ako nagkakamali, ito po yung top 4 na may pinakamaraming botante, no, sa buong bansa. Ano po yung mga paghahanda na inyong ginawa, Sir Allen, para masiguro po na maging maayos ang takbo ng pagboto dito? With the end in view, with more than 39,000 voters, kailangan talaga ng preparasyon, yung pagpaplano. First, our teachers, 129 in number, attended the orientation sponsored by COMELEC. So, it was, there were a series of orientations so that mapamiliarize sila sa mga responsibilidad nila para magampanin nila yung tungkulin nila. So, yun ang pinakauna namin sa lahat. Ma-orient sila ng COMELEC. Okay? And then, secondly, of course, yung facility. Considering na yung influx ng mga voters with more than 39,000, so napakarami. So, we make sure sa 187 classrooms namin, lahat, okay, ng possible na classrooms na magagamit ay available sa mga botante. Kaya kung makikita nyo sa paligid, okay, with all these 6 buildings, na hanggang 4th floor, may mga precinct yan. So, in fact, there are 43 precinct, Troy. Okay, and 256 established precincts. So, all in all, ang EB, DESO, support staff, numbering in 312. Okay? And all of these staff, okay, and other teachers were oriented on how to do on election day. It's a good thing dahil kasi everything goes as expected na organized kami. Okay? So lahat ng ACMs, lahat ng forms, lahat ng paraparnalya
Okay? Lahat ng mga tables, bulletins, etc. ay dumating on time. So we were able to place all these things, okay, in their proper places. Okay. Of course, yung ACM were secured by the police upon arrival last week. At saka yung mga importanteng documents na kailanganin. Okay? And then, last weekend, yun na yung preparation namin. Now, we prepared everything, lahat ng classrooms, okay, yung posted computerized voters list, nakapost lahat yan, right? Yung educators, yung computerized election day voters list, gamit din ng mga teachers just to make sure that they will be guided by this. And then, of course, we will be implementing kung ano yung proseso ng pagboto. Okay? So, if you will, as you can see, now, in particular places, okay, may mga tao, okay, sa lahat ng mga buildings, and they were assisted by the EB and the support staff so that organized, smooth, okay, ang pagboto. Ayun mga kapartner, no? Gaya ng sinabi ni Sir Allen, ang principal sa school po na ito, di basta-basta yung ginawang preparasyon ng paaralan ng Commission on Elections para lang na mapanatili na maayos ang takbo ng botohan dito sa school na ito kung saan ito ay kabilang sa top na schools na may pinakamaraming botante sa buong Pilipinas. At dito nga sa likod natin, kung makikita ninyo, ay patuloy ang pagdagsa ng mga senior citizens, ang mga PWD. Sila po ay kabilang, no, sa first wave ng mga botante na kung saan nag-umpisa ang pagboto nagbukas kanina, umpisa ang pagboto alas 5 ng umaga. And by the way, Sir Alan, it's been like ngayon ang oras po natin ay 6:18 in the morning. So 1 hour and 18 minutes na po ang lumipas nung mag-umpisa po ang pagboto. And kamusta po, sir? Meron po ba kayong na-monitor ng mga untoward incident o reklamo mula sa ating mga botante? So, right now, wala pa namang complaint. Wala pa namang reklamo, sir. Dahil kasi the voters are finding their right place. And with the help, okay, of the 312 EB support staff, may tumutulong sa kanila upang sa ganun malaman nila kung saan sila boboto. Okay, kapartner Admar, kapartner MJ, Master Dedea, meron po ba kayong tanong para kay Sir Allen? Principal, magandang umaga po. Si Admar po ito. Meron po kaming na-monitor sa ibang mga paaralan na dahil sa dami talaga ng mga senior citizen, PWD, na talagang dapat boboto doon sa parang priority polling precinct, ang ginawa ng ibang mga nakatatanda, siguro nainip na rin, inakyat na po yung kanilang mismong presinto. Ano po yung patakaran nyo po dyan, sir? Dyan lang po ba talaga sila sa priority polling precinct or meron pa rin po silang kalayaan na umakyat doon sa mismo nilang presinto or masinihimok nyo na dyan na lang sila magboto sa ground area? So, sa makikita po nyo sa background, sir, karamihan po ng mga senior citizens, yung PWD, mga pregnant women, ay nasa covered court. At nag-aantay po sila na makaboto. Now, meron pong mga ibang seniors, able pa naman sila, nakakakit pa naman sa taas, na once na nalaman nila kung asan yung precinct nila, ay umakyat. Okay? Pero hindi naman po marami yung ganon. Mas marami pa rin po yung nasa ibaba na nag-aantay. May mga waiting areas naman po. May mga upuan na nakaupo po sila doon. Then, the right time na makaboto sila, then I'm sure they will make it. Opo, pahabol lang po, principal, no, bago lang yung mga kapartner ko. Doon naman po sa mga medyo nahihirapan ng magbasa, doon sa kanilang isi-shade, ano po yung mga magiging patakaran? Sino po yung pahihintulutan nyo po na mag-assist sa kanya? Yung malapit na kamag-anak o yung mismong mga Board of Election Inspector po, yung mag-a-assist po mismo dyan, principal? Tama po kayo na pinapahintulutan po namin yung mga PWD, yung mga senior citizens na may tumulong po sa kanila para makaboto. In fact, yung mga iba po, may mga kasama sila na anak o kaya pamilya upang sa ganun matulungan sila
sa pagboto. Alright, so principal. Okay, Admar, meron pa ba kayong mga katanungan? Yes. si Partner Master Troy. Judea, tama ba? Yes, Partner Troy, magandang umaga sa iyo. May katanungan sana ako kay principal. Principal, may mga problema po ba tayo na nai-encounter ngayon dyan sa sobrang dami kasi ng tao na nakikita natin? Ano po ba yung mga problema na nai-encounter natin dyan sa Quezon City so far? Like, meron po ba ng mga botante na hindi mahanap yung kanilang mga presinto or something like that? Or so far, okay naman po ba? Right now, sir, in as much na nagdagsaan ang mga botante. So, napakarami pong nagdagsaan ng botante. Pero, so far, may nag-a-assist naman po sa kanila. But they just have to fall in line and wait for their turn. Hindi po agad-agad na ma-accommodate sila, but they have to fall in line, they have to wait, and they have to wait. Then, yung mga iba po, they're looking for the precinct, na ina-assist naman po sila. Kaya sabi ko kanina, meron pong ilan na hinahanap po yung precinct. Kung natagpan po nila, ay umakyat po sila. Okay. So, kung sa iba pang concerns, malalaman po namin mamaya dahil kasi mas triple siguro, hindi lang doble, triple ang magdaratingan with more than 39,000 voters. Yes. Pero in place naman po, there are 312 teachers, support staff, EB na mag-assist sa kanila. Okay. And of course, pati yung mga guards, pati yung mga police, andyan lang po sila. We'll do our best to be of service to assist them. Okay. Pero we cannot assure na mabilisan ang pagboto. Kaya nga, they have to wait for their turn. Kaya they're falling online right now and yung mga teachers po natin sa mga support staff, they're attending to their needs and telling them to just wait. Just wait in the waiting area, wait for their turn to be, to have the chance to vote. At lahat naman po, gagawin po namin na magagawin namin to accommodate all these voters hanggang matapos ang eleksyon, hanggang mamayang gabi po. Okay. Principal, good morning po. Si MJ po ito. Sir, ano po Okay, yung... at yan po mga kapartner, no, ang Troy. pinakahuling ulat at latest dito sa Commonwealth Elementary School. Balik muna sa inyo mga kapartner dyan sa studio. Maraming salamat, Troy Gomez, sa detalye ng balita live.